tol, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga tol. Welcome back po sa ating YouTube channel po, no. Sa lahat po na nag-aabang sa aming mga video kung ano na nangyayari. Ito na po mga tol. Patuloy kong hinahanap si Brad Mikoy. Kahapon mga tol, no, may naghahanap sa akin kung nasaan na daw si Gerald. Dahil nakita nila sa video na kasama ko. Pero biglang nawala dahil po kay Commander Kalabaw po talaga mga tol. Siya po yung dahilan kung bakit kami nagkahiwalay na naman ni Gerald. Talagang sinusundan talaga ako ni Commander Kalabaw mga tol. Hindi na ako titigilan hanggat hindi daw kami maubos na mahuli mga tol. Kaya tayo po papalayo mga tol. Sa tingin ko mga tol ay si Commander Kalabaw ay bumalik na po doon kung saan yung mga bihag mga tol, mga kasama ko at saka yung kapatid ko mga tol. At patuloy nating hanapin yung kapatid natin mga tol at yung pamangkin ko. Nag-alala ako sa bata. Sana po mga tol ay makita agad natin yung si Brad Mikoy mga tol, para may kasama tayo. Iwan ko talaga kahapon mga tol, meron na sana tayong kasama. Pero may nangyaring hindi masama mga tol. Pero napunta ko naman kagabi si Gerald na okay lang daw siya, nakatakbo siya. Okay lang po si Gerald. Yan mga tol ay may bigay siyang location sa akin. Malapit lang daw siya sa kinalalagyan ng bihag mga tol. May naririnig tayong ingay doon mga tol. Baka dito na naman dinala yung mga bihag mga tol, dahil sinabi ni Gerald na wala na po daw si Dato Obon mga tol. Umalis po. Ang naiwan po mga tol ay si Commander Demon at saka si Renier. Hindi pa daw niya nakikita doon si Kalabaw, pero hindi ko pa po alam ngayong araw mga tol. Kahapon hindi niya nakikita doon si Kalabaw, pero hindi na natin na si Kalabaw mga tol, natagpuan o nasa lubong o sumalubong sa atin mga tol. Sana mga tol ay pagpalain tayo sa ating lakad ngayon mga tol, na meron tayong magandang balita sa inyo. Sana may makuha tayong magandang balita. Sobrang init ng panahon ngayon mga tol. Gabi mga tol ay sobrang lakas po talaga ng ulan. Buti na lang mga tol ay dito tayo napadpad sa may mga puno ng saging mga tol. At nakagawa tayo ng paraan. Kung kapagawa tayo ng paraan para may masilungan mga tol. Sa kanina po mga tol ay hindi pa po natin nakontak si Gerald mga tol. Sana po ay walang mangyari kay Gerald mga tol. Pagdasal natin po mga tol sa aming paglalakbay ni Gerald at si Brad Mikoy mga tol, na sana matagpuan din namin na walang mangyari sa kanya. Sinubukan kong tinawagan yung cellphone ni Julius. Sumasagot po mga tol ay si Commander Demon mga tol. Kaya binlock ko lang muna para hindi nila ako matrace kung nasaan ako banda mga tol. Dahil sa ngayon mga tol, ang sabi ni Gerald sa akin, hindi daw kami lalayo kung nasaan yung bihag, para po daw kung may tutulong sa amin ay may mga monitor kami kung nasaan banda sila mga tol. Kaya sa ngayon mga tol ay patuloy nating hanapin si Gerald at saka si Brad Mikoy mga tol. Nag-alala talaga ako sa pamangkin ko mga tol. Isa pang taon yung pamangkin ko. Nandito na sa bundok, linawang pain ni Commander Demon mga tol. Tinago sa isang kuweba. Sa ngayon mga tol ay hindi pa natin nahanap din yung isang kuweba kung saan nilagay yung anak ng kapatid ko. Sobrang gwapo ng bata yun mga tol. Dahil gwapo din naman ako, gwapo yung kapatid ko. Saan pa magmamana, doon sa kamukha ko rin.
Isip ko nga talaga kagabi matulog kung may nakakain ba yung bihag. Lalo na yung si Jano, Julius, saka yung kapatid ko. Baka mamatay sila sa gutom. At sa akin naman po ay yun din. Wala tayong maikukuha ng pagkain dito. Hindi natin alam kung kailan kami matatapos dito matod. Kaya pagdarasal nyo na lang kami na makuha namin yung gusto namin kunin at makababa kami agad alang-alang sa kaligtasan ng aking kapatid at pamangkin, para naman po ay makatulog sila ng maayos. Plano ko nga kung madala namin silang dalawa ay doon lang muna sila sa boarding house ko. Yun po yung iniisip ko kagabi mga tolo, na magkasama kami matutulog, yung pamangkin ko at saka yung kapatid ko. Sana ay wala ding nangyari sa asawa ng kapatid ko. Sana okay lang siya kahit nag-alala siya sa kanyang anak saka sa kanyang asawa, dahil hindi pa namin na ilabas ang balita sa kanya, no, kung ano nang nangyayari dito tungkol sa kanyang anak at saka sa kanyang asawa. Tapos lang natin kumain ng matolo, breakfast, kaya medyo hindi tayo kumain ng marami dahil alam naman natin ay medyo kipit tayo mga tol. Ubos na yung pagkain natin. Ngayon ay pagkakasya-kasyahin muna yung nakain ko. Mabuti mga tol ay merong nalagay sa ating sikmura. Nabubusog naman po tayo dahil sa grasya po mga tol. At panalangin sa Panginoon. Yun po yung nauna talaga, yung Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng aking mga solid supporters ko dyan, no? Mga silent viewers na nag-alala sa akin na ako lang po yung mag-isa. Ako rin naman po mga tol, nag-alala din sa inyo, sa inyong iniisip sa akin. Pray na lang po natin mga tol na walang mangyari sa akin, dahil pangalawang buhay na to sa akin mga tol, na binigay ng Panginoon. Dahil sa inyo, hindi to ako muling nabuhay, dahil alam ko at alam ng Panginoon na meron pa akong goal na handang abutin o gustong abutin. Yun po yung dahilan siguro mga tol na tayo po binigyan po ng pangalawang buhay ng Panginoon. Kaya sa ngayon mga tol ay mag-iingat talaga tayo, huwag tayong padalos-dalos. Kung may narinig man tayo ng mga boses, kagaya kanina may narinig tayo, pwede naman natin silipin, hindi lang natin lapitan. Kaya ganun yung estilo natin mga tolo. Kung kaya natin, kakayanin natin yung dapat natin gawin. Ayun mga tol, ay tayo na po maglakbay, pero doble ingat po yung gagawin natin mga tol. At sana po ay huwag yung kalimutan sa inyong dasal yung pangalan ko, lahat ng kasama ko dito mga tol. Yun po mga tol, pagdarasal din natin yung pamangkin ko at saka yung kapatid ko mga tol. Huwag natin kakalimutan, dahil nag-alala talaga ako mga tol. Hindi lang ako nag-alala mga tol, nandyan kayo, alam ko na nag-alala din kayo sa kanila. Maraming salamat sa inyong lahat, no? Lawak ng mundo mga tol. Paligid talaga tayo mga tol, sa harapan, hindi lang sa harapan mga tol, yung sisilipin natin pati na yung mga tol,
likuran, giliran. Matulo. Parang iba yung nararamdaman natin dito mga tol. Parang malapit lang tayo kay Commander Demon mga tol. May nararamdaman tayong aura na malakas. Hindi naman ito kay Tatay Lasaitan tong aura na ito mga tol. Parang Commander Demon talaga mga tol. Parang tatlo yung nararamdaman nating yung aura na malalakas din. Sinasabi ko na nga ba mga tol, may bandilo mga tol. Gusto talaga na kami ubusin mga tol. Tagal, malapit na daw. Yun nga ba sinasabi ko mga tol. Gusto talaga ni Commander Kalabaw na ubusin kami, hulihin mga tol ng mga vlogger. Malapit lang sigurong bihag dito mga tol. Baka may kasama pa ito mga tol. Huwag tayong padalos-dalos. May sinisilip siya mga tol. Baka kasama niya mga tol. Walang lumalabas dito mga tol, kasama niya mga tol. Mag-isa lang siya. May narinig tayong ingay kanina yung banda mga tol, pero biglang nawala yung ingay. Baka nagbagong isip sila kung may bantay na naman mga tol. Bumalik sa daanan niya mga tol. Dito kaya dinala yung bihag mga tol. Dahil sinabi ni Gerald sa akin mga tol ay transfer ng ibang location. Bilis tayo mga tol, sundan natin yan.